So what is up mga ka-Team Daddy Frankie, mga kababayan, mga kabarangay? What's up po at ito po muli ang inyong lingkod, Pico Official. At ngayon nga mga kababayan, mag-update tayo dito kay Kuya Oliver at kay Ansing. Ano? Nako, may nabalitaan kasi ako mga kababayan. May nabalitaan ako ayon kay Ballpoint Man. Mm-mm. Pero kung ano man ito mga kababayan, for sure, may i-vlog ito. Oo, ang balita ko nga kay Ballpoint Man na-i-vlog ito. Accidentally na-i-vlog dahil nga nagkaroon ng di umano hindi magandang pangyayari mga kababayan. So, kung ano man ito, no, mga kababayan, abangan nyo po sa vlog. At hindi talaga inaasahan eh. Oo, ang balita ko pauwi na raw itong si Daddy Frankie. Oo, at may hindi inaasahang pangyayari na naganap nga doon. Sabi ni Ballpoint Man sa akin, parang medyo napikon siya dito sa nangyari kaya yung ginawa ni Ansing dito dahil nga parang hindi talaga appropriate. Hindi po talaga maayos yung nangyari. Kayo ba sa tingin nyo, eto ha, ano ba sa tingin nyo ang nangyari dito? Dahil sa bagay mapapanood nyo naman sa video ni Daddy Frankie, 'di ba, sa vlog niya. Pero ako nung nalaman ko to mga kababayan, na-disappoint ako talaga. Grabe iba na yung may ano na may nangyayari. Kaya siguro ganun na lamang yung galit din ng tao no kay Ansing. Dahil siguro meron talagang ugaling ganun no. Oo, naku marami na ng mga high blood din dito mga kababayan, mga ka-Team Daddy Frankie. Ayoko munang i-spoil sa inyo kung ano yung nangyari kasi syempre 'di ba? Alangan mauna pa tayo sa vlog ni Daddy Frankie. Respeto naman natin, 'di ba? Pero gusto ko lang kayong i-update mga kababayan, mga ka-Team Daddy Frankie, na maging ready kayo no sa mapapanood nyo sa vlog ni Daddy Frankie dahil nga hindi talaga kanais-nais, hindi kaaya-aya po yung mga pangyayari. At sabi nga ni Ballpoint Man na first time na nakita niyang ganito talagang may hindi yung biglaan na ganong eksena tapos harap-harapan niya nakita. Kaya parang hindi niya napigilan yung sarili daw niya. Pero tumingin pa rin daw siya ng respeto kay Daddy Frankie. Dahil nga, syempre, 'di ba, nandun si Daddy Frankie. Kumbaga, binisita ulit si Kuya Oliver at kinamusta. Ang pagkakalam ko, according kay Ballpoint, dinalaw kasi nga may mga sponsor na nagpapabigay kay Kuya Oliver. So, bumisita saglit bago pumunta sa ibang lugar sila, Daddy Frankie. Parang hindi nga ano kumbaga parang short video lang yung gusto nila, short vlog lang yung gusto nila tapos ipapaalam lang, i-upload lang, ipapaalam lang sa sponsor no na ano na naibigay at okay naman si Kuya Oliver. Kaso nga merong hindi inaasahan na nangyari talaga. Kayo ba mga ka Team Daddy Frankie, sa tingin nyo ba ano yung nangyari? 'Di ba? Kasi ano sabi ni Ballpoint talagang iba yung arrive iba yung arrive sa pakiramdam niya. Kasi ibig sabihin kung iba yung arrive sa pakiramdam ni Ballpoint Man, nagalit siya, nainis siya, 'di ba, napikon siya kay Ansing, paano pa kaya tayo mga kababayan, no? Kaya excited din ako dun sa kabuuan. Nagbigay lang ng detalye si Ballpoint Man na parang something pikunan ganon. Pero yun nga hindi niya inaasahan na masasaksihan niya yung ganon. So
yun lang naman sinabi ni Ballpoint Man. At sabi nga, accidentally lang na vlog. Alam ko, tinanong ko nga si Ballpoint Man kung may kopya siya. Sabi nga niya may kopya siya. Pero nakuhanan din nila Daddy Frankie yung eksena na yon dahil nga paalis na daw sila ang kwento ni Ballpoint Man. Paalis na sila as in na nagpaalam na. Tapos, parang ano ata, parang may narinig sila na nagtatalo yon tapos kaya bumalik sila nakita nila na gano'n na yung nangyayari. Kaya sabi ni Ballpoint Man, Lods, pagka napanood mo, may inis ka pag napanood mo sa ano ni Daddy Frankie sa vlog niya kasi nakabwisit talaga. Nako, kung ano man yan, Anseng, kung ano na naman yung ginawa mo kay Kuya Oliver, nako ihanda mo na naman yung sarili mo dito sa mga mambabas sa'yo. Kasi dapat kasi, no, nakikinig ka rin, Anseng, 'di ba? Hindi yung puro sarili mo na lang yung iniisip mo. 'Di ba sabi pa niya mahal niya kapatid niya no mga kababayan tapos may mga ganitong eksena na naman siya. Hmm. Ang hirap kasi dito kay Ansing mga kababayan masyadong atribida talaga no? Hindi naman sa nangahamak tayo pero masama pero dahil baka diyan sa ginawa mo ngayon parang baka wala nang magtiwala sa iyo. Baka kahit mga sponsor, di ka na pagkatiwalaan, di ba? Mga nag-i-sponsor sa iyo, ma-disappoint, di ba? Kasi hindi tama, di ba? Hindi tama. Dapat yan, yung mga ganyang klase ng pag-uugali mo, alam mo siguro yung tinutukoy ko. Ayoko lang talaga kasi muna ilabas ko ano talagang totoong nangyari. Pero makikita nyo, mapapanood nyo sa vlog ni Daddy Frankie, baka maya-maya, maya-maya siguro mga alas 7 o late, late premiere ni Daddy Frankie, ilabas niya yon. Kaya, nako, Ansing, mahalin mo, kapatid mo, mahalin mo si Kuya Oliver. Actually, blessing from the sky above, no, na may dumating na Daddy Frankie sa buhay nyo. 'Di ba? At Ballpoint Man. Kasi kung wala, for example, for example, hindi nakilala or hindi napadpad si Ballpoint Man, di nakainom diyan or nakipag-inuman diyan, 'di ba? At kung hindi niya nakita si Kuya Oliver at sinabi kay Daddy Frankie, ay baka hanggang ngayon, no, hindi ka nakakatamasa ng mga bagay na sabi mo nga, ngayon mo lang naranasan, ngayon mo lang nakita, ngayon ka lang nakadama, di ba? Kaya dapat, Ansing, magbago ka na, ayusin mo yung buhay mo, hindi sa lahat ng oras, panahon, iniintindi ka ng maraming tao. O kagaya namin mga reactor ni Daddy Frankie. Di ba mga kababayan? O hindi naman always may pagtatanggol ka namin. Di always may tolerate namin yung ginagawa mo. Kung mali naman na, di ba mga kababayan? Mahirap naman kasi mag-tolerate po ng masamang gawa. Di ba? Masamang pag-uugali. Yun po yung iniiwasan natin, yung mapulaan din tayo na kinukonsenti natin si 'di ba? Si uh, Anseng dapat hindi na inaano si Anseng, 'di ba? Mga ganun tipo ng komento. Ayaw rin naming makarinig ng ganon na kesyo kinakampihan ka namin kahit dahil kapatid ka ni Kuya Oliver. Ayaw rin namin ganun sa aming mga reactor. Gusto namin as much as possible po mga kababayan nasa right track po tayo, nasa tamang opinion tayo, nasa tamang tayo po, no? Diskusyonan, 'di ba? Mahirap kasi po yung pagtatanggol mo yung taong mapang-abuso, taong
'di ba? Hindi maayos yung takbo ng pag-uutak pagdating sa pera, pagdating sa mga bagay-bagay na for example, yung pagiging inggitera, pangit po yun, no? Sana kung eto lang hindi ko naman sinabi na iinggit si Anseng. Pero kung naiinggit ka Anseng, 'di ba, kay sa natatamasa ng kapatid mo ni Kuya Oliver, huwag ka munang kainggitan dahil isang araw sa buhay niya ngayon lang niya naranasan 'yan eh, 'di ba? Actually, ilang taon niyang naranasan na nakakulong lang siya. Ngayon lang siya nagiging malaya na normal, 'di ba? Normal po ang nararamdaman, normal ang ginagawa, 'di ba? And at the same time nagkakaroon ng development, 'di ba? Oh, nagkaroon ng sariling bahay, nagkaroon ng gamit, 'di ba? Ngayon lang naranasan ni Kuya Oliver 'yan, 'di ba? So dapat i-enjoy ni Kuya Oliver 'yan. Kayong mga kapatid tulad ni ikaw, Anseng, Kuya JJ, dapat kayo yung magparanas kay niyan, Kuya Oliver na ay kailangan eto dapat danasin mo to kasi eto yung normal, 'di ba? Paranas nyo normal na siya, paranas nyo na mahal nyo siya, na may siya kabuluhan yung paggaling niya kasi nakakaawa no mga kababayan kung araw-araw may stress si Kuya Oliver, araw-araw ma- may maririnig siyang mga nag-aaway-away, 'di ba? Makakadagdag stress po sa kanya 'yon kahit na sabihin natin nagagamot siya, 'di ba? Oo, matindi po kasi yung nangyari talaga. So abangan nyo na lang sa vlog ni Daddy Frankie dahil hindi raw kanais-nais talaga yung ginawa ni Ansing dito at yun nga medyo napikon talaga si Ballpoint Man sa ginawa ni Ansing. Kasi para sa akin kung ganyan rin lang, 'di ba? Dapat siguro kunin na lang si Kuya Oliver, no? Or hindi kaya lagyan ng bakod, no, yung bahay ni Kuya Oliver. Pero sana, no, bakuran na lang tapos may parang naniniwala na ako dun sa kailangan ng CCTV. O sa ngayon sa nabalitaan ko kay Ballpoint Man, parang kailangan na ng CCTV talaga para ma-monitor kung naaabuso ba si Kuya Oliver. Hindi naman natin sinasabing inaabuso ni Ansing or ng kahit sinong kapatid. Pero yung ma-monitor na kung ano ba yung nangyayari time to time kay Kuya Oliver, 'di ba? O kung may pumapasok na ibang tao, 'di ba? So hindi naman natin masasabi na kayang protektahan ni Kuya Oliver yung bahay niya, 'di ba? Kung may ibang taong pumasok na hindi kilala, gano'n, pag nakawan siya, 'di ba? Dahil alam na nagagamot-gamot pa siya, so mahirap 'yun, 'di ba? So kailangan talaga, I think ako para sa akin to, kailangan ng magkabit ng CCTV ron. So, ayun lang, ang quick update natin, may nangyaring hindi inaasahan talaga. At kung ano man po ito, abangan po sa vlog ni Daddy Frankie, sa latest vlog po niya, no? So, abangan nyo ito at gagawan po natin siya ng reaction ulit, no, pag nai-upload na po. Kasi gusto ko mapanood ang full na nangyari, full video na hindi nila inaasahan dahil pauwi ng araw sila, paalis na sila, ganun pa nangyari. So, kung ano man ito, abangan nyo po mga kababayan ko. Mga ka-Team Daddy Frankie, ayan, mga kabarangay, maraming salamat po sa mga bagong subscriber natin dito sa ating munting channel na Pikwa Official po. Maraming salamat mga ka-Team Daddy Frankie, mabuhay po kayo. And God bless po. Magkita-kita po tayo for another video, another reaction. Maraming salamat po.